Okay, okay, good morning. Good afternoon na pala. It's March 17, 2025, 12:32 p.m. Umpisa natin ang pagte-trade natin sa pag-open ng market this week. So, it's Monday, guys. And may nakita akong pairs to trade. Ano bang yung magandang i-trade ngayon na pairs? So, nasilip ko lang naman to. Ito yung una ko nakita is US dollar, Canadian dollar pair. So, punta tayo doon. Si-share ko yung screen ko, guys. Nakikita niyo ba? Okay. Kita niyo naman, no? So, ito yung US dollar, Canadian dollar pair. Tanggalin ko muna yung mga objects, yung mga lines na nilagay ko kasi kanina nag-take na ako ng order. And nag-sell ako dito. So, why did I sell? As a daily swing trader, guys, palagi ako tumitingin sa higher time frame. Ganun kasi ang pagtitrade sa trader. Pagiging daily trader, higher time frame talaga. Pero tumitingin din ako sa lower time frame. Bakit dun lang ako? Kasi the higher the trend, the higher time frame the trend is the more stable. Compare mo dun sa mga lower time frame, 5 minute, 1 minute, 5 minute, 15 minute. Very volatile yung mga kandila, mga candlestick. So ako, nagte-trade ako by looking, magdi-decide ako by looking on a higher time frame. So for now, USD CAD is downtrend. Ba't ko naman nasabi yung downtrend, guys, di ba? Pero kung ako titingin, sa chart ko is downtrend ang 30 minute, ang 1 hour, and the 4 hour. Puro pababa siya. Pero pagdating sa higher time frame, meron tayong magandang support which is this. Ito ang support natin. May magandang support yan sa area na yan. Na-check na natin, o diba bumangga na halos lahat. Yung mga area na yan, ito guys, ito, ito, tsaka ito. Bale, meron ng tatlong ano yan. Ibig sabihin, may possible na umakit na siya ulit dito sa area na yan. Pero bakit ako nag-sell? Kasi downtrend siya. Pag tumingin ako ng lower time frame, tingin tayo lower time frame. Guys, diba yan ang tsura niyan. Lower time frame, 15-minute chart. Paakyat naman na siya. Lower time frame, guys, ha. 5-minute chart, paakyat. And 1-minute chart, paakyat. Mas magulo, diba? Mas marami ka nakikita ka din. Pero dito tayo sa 5-minute para hindi naman gaano malabo. So, dito, as of now, meron naman tayong magandang resistance. So, ayan yung mga resistance natin. Nasaan yan, coach? Ano ba itsura ng resistance natin? Ito yun. 1, 2, 3, 4. Hindi niya ma-bypass yan. Hindi niya malagpas-lagpasan. So, kanina, wala pa tong kandila na to. Ito. Ngayon, nagkaroon na siya ng ganyan. The possibility is aakyat na talaga siya. Pwede na ako mag-close ng market yan. Pero anyway, sabi ko nga, ang strategy ko is as is. And I'm trading daily to swing. Ibig sabihin, isang araw hanggang isang linggo. Pinakamatagal ko na isang buwan. So, kung nakita ko to, hindi na ako magbabay dyan. Ay, hindi na ako magsisell dyan, sorry.
Ito. Kasi the possibility na umakyat na talaga yan kasi may volatile na dito eh. Pinilit niyang bumaba pero bumalik ulit. And malakas ang trend nung buy. Paano ko naman nasabi yun? Tingnan nyo to guys. Zoom in ako. Para mas makita natin. 5 minute chart. Sa 5 minute chart to guys. Ayaw mawala na to. Panggalin natin. Okay. 5 minute chart. Yan. Sa 5 minute chart, nagkakaroon na tayo ng magandang support ulit. Kasi dahil meron to, ibig sabihin, itong area na yan, magandang support na yan. Ilan na yung nagbangga ang kandila? Ito, may 3 kandila dito. May 1 kandila dito. May ito, diba? Halos, ito na yung support and resistance for 5 minute chart. Ito naman yung support. So, yun guys. Possible, tumaliktad na yung trend for 5 minute chart. May basa ako dyan na pwede na umakyat yan. Pero dahil nga sabi ko nga, ano ko na to eh, pumasok na ako sa market na yan, is sell ako. I stay on my strategy because on trading psychology, sabi ko na pag nagpasok ka na dyan, so be it. Pwede ka na lang bumuli ulit para makontra yun. Pero okay lang yan guys. Pag natalo ko, may win rate ratio ko na 1:3, matalo ko $10. Pero pag nanalo ko $30, matalo ko sa 10 trade ko, matalo ko ng 7 beses doon na sobrang malas ko. Maski manalo lang ako ng 3 beses yan, panalo pa rin ako. Pero guys, sa totoo lang, apat, 5 beses na matalo ka. Yun na yung sobrang malas mo talaga. And that time is medyo nagpapahinga na ako pag nangyayari yun. Pero isisiguraduhin ko may iba akong pairs na tinitingnan to read. So, sa ngayon, mababa ulit siya. Ang MFI, RSI is down. Itong stochastic ko, pababa na rin in 5 minute chart. Ngayon, basahin natin ulit yung higher time frame ko. Kasi, based dito, the possibility is up na. Pero meron akong napapansin dito, hindi pa naman ang market, hindi naman accurate 100% na mapipredict mo talaga. We're just doing probability rate na mas tumaas pa. So, ayun. Anyway, okay. Higher time frame, M30, down trend talaga. Pero mayroong malakas na rejection for 30 minutes. Itong kandila na to, rejection. Na gusto niyang bumaba pero binalik niya ulit. And the possibility, itong kandila na to, susunod nito, may magandang kandila ulit dito. For the 30 minutes. Tingnan natin, 1 hour guys. Baka may magandang ano. Sa 1 hour naman, naglalaro lang siya sa area na yan. And nagbibuild siya ng order block guys. Sa 1 hour. Sabi dyan, pag alam nyo basahin, kung alam, intindihin ng order block, pag may lumabas dyan, dun yung malakas na trend. So sabi ko nga sa'yo, the higher the time frame, the more stable trend. Kaya pag nasa 1 hour yan, at nakikita mo yan na may lumabas dyan sa square na yan, the possibility na magtutuloy-tuloy yung trend na yun doon. Kanyari, dito lumabas. Breakout. Breakout. Dito, lumabas. Breakout ulit. It's either lumabas yan, malakas ang trend na yan.
It's either lumabas dito, malakas na ang trend na yan. Kasi naiipon na yung mga order dito lahat. Ang tawag dyan is order block. Market structure, guys. Kasama yan sa market structure. Then, the last one na titingnan natin is the 4 hour. Ito na yung mas more stable. Kung titignan mo naman dito, guys, sa 4 hour, ano napapansin nyo? Down, diba? May bahagya lang na pumipiki lang siya. Pero much clearer na pa-down pa rin siya. Pero sabi ko nga, hindi mo rin masasabi dahil meron nga magandang support dito. And pangatlong kandila na to just in case na mag-bounce to. And the possibility is aakit na talaga siya. Pero as of now, higher time frame, nakasell pa rin ako dyan. Okay, delete lang natin mga drawing. So, ano naman yung susunod kong titingnan para tumaas ang chance ako sa trade na to na masisigura, parang hindi ko na masisigurado. Medyo magiging confident yung trades ko in favor para sa akin dahil nakasell ako dito eh. So, I'm going to go on a website called investing.com. Dito guys, sa investing.com, share natin. Aha, investing.com. Ito yan. Dito naman guys, sa investing.com, makikita nyo dito yung mga news na nangyayari sa mga bansa na yan. And this is a very powerful tool para makahanap ka ng news na nangyayari yan. Dahil ang pair natin is US dollar and Canadian dollar. Dito tayo pupunta. Search lang natin USD CAD, then click. Automatic pupunta ka sa mga forum, sa link na puro USD, Canadian dollar ang mga news. So there's also chart here. Makikita nyo may chart din dito. And dito makikita mo yung news. Noong March 15, 2025, sabi, si Mark Carney sworn in as a Canadian Prime Minister, announced new cabinet. Parang napalitan na si Trudeau dito, pumalit si Mark Carney, kung pagkakaintindi ko. Canada's Prime Minister. So may bagong Prime Minister ang Canada. Kaya in favor yung economy ng Canada, medyo nag-boost, bumaba yung market. Kung tinignan mo, umakit bagya, then sabay bumaba na siya. Then nagko-consolidate na siya ulit, nagsiswing na lang din siya ulit. Ibig sabihin, gumanda ang economy ng Canada, bumaba compare sa US. Kasi ang pair natin is US dollar CAD. So, ibig sabihin, pag gumanda ang economy ng US, aakyat yan kasi unang pangalan niya nakalagay is US dollar. Then, the next name is Canadian dollar. Nasa pangalawa siya doon, dash Canadian dollar. Kaya pag gumanda ang economy ng Canada, bababa naman siya. Labanan ng currency to guys. Currency ng US dollar and Canadian dollar. Pero overall, sabi dito is, ang technical is nakabay pa rin. Ibig sabihin, overall, uptrend pa rin siya and bullish. Dito sa bandang baba, makikita mo yung USD CAD, US dollar, Canadian dollar, news analysis. Dito mo lahat makikita ang mga news na nangyari. Ito yung pinaka-latest noong March 14 daw to. March 13, may mga date naman siya. The latest the news, the better for you to understand how market moves. Kasi ganun talaga yun eh. Yung mga bagong news, yun yung magpapagalaw. Yung mga luma, wala na yun. Natapos na yung galawan. No? So ano pa ba titingnan natin dito sa site na to? So meron tong chart, news analysis, technical, and forum. So titingin tayo sa forum. Ito yung tinatawag nating chismisan ng mga trader. So dito makakita ka ng mga nagko-comment ng mga trader sa pairs na yan. Makikita mo dyan, look for a drop of 1.4200 this week. So si Mike Castelli, naghahanap siya ng trades na sell or bear. So
ang mindset ng mga tao na trader is sell. Si Mike Castell. Hindi, dagdagan natin. Ito, si Highwayman Returns. I see Bird Brain Trump with the H5N1 variant is at again on X. Oh, mukhang galit to kay Trump, diba guys? Pero ibig sabihin, parang negative sa Amerika, positive sa Canada. So, kung ako mag-iintindi niyan, mag-iintindi diyan in favor for Canadian dollar. Next is is ito, hindi ko mabasa. Please, snooze pressure today. Hindi ko maintindihan rin. March 15, March 14. O medyo matagal na siya. So, outdated na yung mga comment nila. Pero doon sa mga itong mga latest na comment, ang hinihintay nila is bumaba yung market. So, we have a sentiment na down market para sa forum, sa mga trader. So, ako, nakasil na ako kanina pa based on the chart. Nakikita ko dahil may malakas na resistance ako nakikita dun eh. Anyway, hindi natatapos ang fundamental natin dyan. So, we're going to look for economic calendar. Guys, ito ang pinaka-importante na malaman nyo. Economic calendar to look for potential movement of market. So, dito, syempre, meron tayong tinatawag na filter. Pero na-filter ko na ito kasi kanina dahil tinignan ko na siya kanina. And meron tong mga bansa. So, ang bansa lang na i-click natin, then ang pair natin is US dollar and Canadian dollar. Ang i-click lang natin is Canada and Philippines. United States, sorry, Philippines. Philippines. Anyway, pag na-apply natin, click apply, nandito apply, then balik tayo sa calendar. So, ito din lalabas dyan. Makakakita ka ng mga bansa dito. Makikita mo na kagad kung anong news kagad ang lumalabas dito. Dito, unang-una, Canadian. And yun nga, makikita mo dito, mayroong previews and forecast. The 2-star means medium or moderate. It means na may galaw yan pero moderate lang. The 3 stars is high volatility. May galaw yan pero malakas kasi high. And meron tayong 1 star na low volatility. May galaw naman pero mahina. Ganun. Pero yung ibang trader, tinitingnan lang nila dyan madalas yung mga 3 star kasi yan talaga yung may mga movement sa market. Ako, tinitingnan ko yan lahat kasi even though na mahihina at moderate lang naman yung dalawang star na yun tsaka isang star na yun is medyo mas compare mo sa 3 stars na movement, may potential rin na gumalaw yan based dun sa previous and forecast. Kung malaki ang difference na to guys, gagalaw at gagalaw yan maski 1 star lang yan. So, ano nga ba yung sasabi kong previous and forecast and actual ito? So, meron tayong tinatawag na previous. Previous, ano, happy ka baby? Oh, alis ka na ba? Sige, wait mo lang ako. Wait mo na ako, saglit lang lang to. Mayroon tayong tinatawag na previous. Ito yung mga previous na data na nangyari. Ibig sabihin, tapos na to. Ito yung nakaraan na data. So, meron tayong tinatawag na forecast. Ano ba tong forecast? Ito yung mga sentiment ng mga professional trader or baka ito yung mga parang hula or prediction, gano'n. Pero hindi naman talaga, wala naman talagang totally prediction sa mga trader. Tayo ay nag-aasa lang din tayo sa mga data na mga nakaraan na data and potentially sa probability na pwedeng mangyari sa mga news na to. So guys, yun. Ang forecast is parang hinuhula. Mas daling salita hula. Pero actually, hindi talaga hula yan is either na probability for technical analysis, yun na yung pinakamadaling explanation doon. So yung actual, pag dumating na yung oras na yon, ito yung oras. Dumating na yung oras na yan, lalabas na yung actual dito. Pag lumabas na dito yung actual. Pero as of now, based dito sa mga news na nakikita ko, in favor talaga sa US ang currency. Hindi siya talaga bababa. Based sa economic calendar, guys. Pero di pa natin alam talaga yung nangyayari dito sa actual eh. So,
Based sa US dollar, sa mga US dollar, mas marami siyang news compare sa Canada. Tatlo lang sa Canada. And meron lang tayong 2 star and 1 star. Ibig sabihin, di ba masyadong volatile yung market. So anyway guys, aalis na kasi ako pero maghahatid kasi ako. Pero ganun magbasa ng fundamentals. In favor pa rin sa US dollar. Ngayon, pagdating sa fundamental, mali yung pagka-analyze ko dito sa aking chart. Based sa technical kasi, downtrend. And based sa fundamental ko is uptrend. And pag titingnan ko naman, hindi pa naman final yan kasi ang totoong final is lalabas do sa actual news ng pangyayari. Nangyari. Nalobat ang aking mouse. So, papalitan natin muna. Mhm. Guys, nalobat yung mouse. So, ayun. As of now, nagne-negative 3 lang ako pero papatalo ko dyan $10. Ang winning ko dito is $10. And that's it. I-update ko lang kayo for the final result nitong trades ko na to. Maybe an hour or 2 hours or maybe a day or a week. Hindi ko pa masabi kung kailan to gagalaw. Pero mamayang alas 3, gagalaw ulit yan. Alas 3 ng hapon. So, waiting tayo. Sa ngayon, ito lang muna guys. Out muna ako guys. Thank you and good luck sa trading natin.